Pwede ka bang makulong kung sinabihan mong bias o walang alam ang isang barangay official? Hindi lahat ng insulto ay krimen at ito mismo ang nilinaw ng Supreme Court. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kaso ng Labargan versus People at kung kailan hindi nagiging krimen ang pagsasalita laban sa public official. May isang barangay kagawad na si Eileen na nagmi-mediate sa isang barangay dispute. Ito ay ang alitan ni Labargan at Edna na nagtalo sa text messages. Dahil sa mga messages ni Edna, naniwala si Labargan na bias ang kagawad na si Eileen laban sa kanya. Sa gitna ng galit, sinabi ni Labargan na si Eileen ay bogo, walang grado, ignorante at iba pang masasakit na salita. Isinigaw pa ito sa publiko. Dahil dito, kinasuhan siya ng grave oral defamation. Na-convict siya sa lower court. Ini-affirm ang conviction sa Regional Trial Court at sa Court of Appeals. Ang tanong sa kasong ito, krimen ba ang pagsasabi ng masasakit na salita laban sa isang public official? Ang sagot ng Supreme Court, hindi siya guilty. Acquitted si Labargan. Bakit? Una, ang mga sinabi ni Labargan ay related sa official duties ng kagawad. Ang statements ay tungkol sa pagiging bias ng kagawad. Pangalawa, hindi sapat ang mga salitang pang-iinsulto. Dahil hindi lahat ng masasakit na salita ay defamation. Kailangan itong may malicious intent at defamatory imputation na may legal threshold. Pangatlo, kulang ang proof ng actual malice. Ito ang pinakaimportante sa kaso ng public officials. Hindi sapat na offensive ang salita. Kailangang mapatunayan na alam ni Labargan na mali ang sinasabi niya o may reckless disregard siya sa katotohanan. Tandaan po natin na ang statements against public officers kapag may kinalaman sa kanilang duties ay hindi defamation kung walang actual malice. Subalit, hindi ibig sabihin na pwede na tayong mang-insulto. Protected ang criticism, pero hindi protected ang paninira na alam mong kasinungalingan o kaya ay malisyoso at fabricated statements. At hindi lahat ng offensive words ay krimen, lalo na kung ito ay criticism sa public official. Ang bottom line, mas malawak na protection ang freedom of speech, lalo na laban sa public officials. Pero may limitasyon pa rin ito. Ang susi, may actual malice ba o wala? Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.